Ayun, Martes tayo ngayon. Ikalabing-anim ng Enero 2024. Ang bilis ng panahon, ano ha? Sa ulo ng ating mga balita, Tuguegarao City at iba pang mga lugar sa Luzon makakaranas ng malamig na temperatura sa pagpapatuloy ng tinatawag na amihan surge. Maraming kalapit bansa naman natin, may ganito din pong kalagayan. Katunayan dyan sa Malaysia, ha? Sa Labuan, Malaysia, ang lamig daw, sabi ng aking pamangkin doon. Transport Caravan ng Piston at Manibela aarangkada ngayong araw. Presyo ng diesel at kerosene tataas ng 90 centimos per liter, 30 centavos naman ang sa gasolina. Senado inatasan ng Pangulong BBM na manguna sa paglipaso sa economic provision ng 1987 Constitution. Employers Confederation of the Philippines sumirit kay Pangulong BBM na ipagpaliban ang taas kontribusyon sa PhilHealth. Kamara pinaimbestigahan ang hindi pagbibigay ng diskwento sa mga PWD at mga senior citizen. Nawawalang bata natagpo ang patay sa loob ng isang kuweba sa lalawigan ng Quezon. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po ang mga DZRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita. Habang nagpapatuloy ang malamig na Northeastern Monsoon o amihan surge, maraming lugar ang nakapagtala ng mababang temperatura. Maging ang itinuturing na pinakamainit na lungsod sa bansa, ang Tuguegarao City, nagtala ng pinakamalamig na temperatura, umabot ng 18.4 degrees Celsius kahapon ng umaga mula nang magsimula ang amihan season. Ayon sa Pag-asa, ang Tuguegarao ay merong all-time coldest record na 12.0 degrees Celsius na irehistro ng December 22, 2023 at January 9, 2004. Ang nasabing lungsod din ang nakapagtala ng pinakamainit na temperatura sa bansa, umabot ng 42.2 degrees Celsius noong Abril 12 ng 1912 at noong May 11, 1969. Ang iba pang lugar na nakararanas naman ng mababang temperatura ay ang Benguet, 13.2 degrees Celsius. Malamig din sa Baguio City, 13.5 degrees Celsius. Ang magnabigat ka na kayo amin sa ating masuki dyan po sa Baguio. Sa Basco, Batanes, 17 degrees Celsius. Sa Tanay Rizal, 18.8 degrees Celsius. Lawag City, 19.4 degrees Celsius. Ang malakas na amihan ay maaaring tumagal hanggang sa kalagitnaan ng linggo ito bago muling humina sa weekend. Uy, siguro ang sarap ngayon sa Tagaytay, ano ha? Alamin natin ho sa Pag-asa. Lalarga na ang malawakang tigil pasada ng grupong Manibela at Piston sa buong bansa kontra PUB Modernization Program. Ayon sa Manibela President na si Mar Balbuena, 10,000 hanggang 15,000 na mga jeepney driver at mga operator ang lalahok daw po sa kilos protesta ngayong araw. Magsisimula ang malaking caravan sa University of the Philippines patungong Mindiola, Maynila. Sinabi naman ng Piston President na si Modi Floranda, target nilang mahigitan ang bilang ng mga sumali sa kilos protesta noong Disyembre. Inanunsyo ng Malacanang na 76.6% na ang consolidation rate ng mga jeep para sa PUB Modernization Program. Naninindigan naman si Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chair Teopilo Guadis III. Magpapatuloy ang ibang phase ng program sa kabila ng kilos protesta o tigil pasada ng Piston at Manibela. Ang kay Guadis, 27 pin pa na may blueprint ang gobyerno para sa modernization program ng mga public utility vehicle. Umaasa naman ng Manibela na palalawigin pa ng Pangulong BBM ang validity ng prangkisa ng mga operator ng mga driver na hindi magkakapag-consolidate. Naghain ng intervention sa Korte Suprema ang Pasang Masna at iba pang transport group para tutulan ang petisyon laban naman sa PUB Modernization Program. Ayon sa Pasang Masna President na si Obed Martin, hindi dapat katigan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ng Piston at ng Manibela. Ipinunto ni Martin, Pilipinas na lang ang napag-iwanan sa sektor ng transportasyon sa buong Asya, kaya dapat magtuloy-tuloy na ang programa.
80% na niyan ang kanilang mga kasapi sa buong bansa ang pabor sa jeepney modernization at pagsabi sa mga kooperatiba. Pag pumunta nga naman kayo sa ibang bansa, kaganda ho ng transport system na yung public transport na naman. Hindi kakagati ng mga jeepney driver ang panukalang bigyan sila ng arawang sahod o fixed monthly salary. Sinabi ni Modi Floranda, National President ng Piston, hindi daw kasi sasapat ang 600 hanggang 800 pesos na arawang sahod. Sinabi ng opisyal na mas gusto ng mga driver ang pagkakaroon ng boundary dahil sa mas malaki ang kita rito. Ano po yan, tatanggihan din mismo ng mga driver po yan dahil hindi talaga sila mabubuhay sa halagang 800 pesos na kinikita, lalo na nga doon sa halimbawa, nagbabayad ka ng bahay, nagbabayad ka ng tubig, ng kuryente, meron kang kaaral ng 2 anak, ay talagang hindi magkakasya yung 800 pesos na sinasabi. Kasi nga naman, basta driver, sweet lover. Samantala, magpapatuloy ngayong araw nga ang kilos protesta sa pamamagitan ng karaban ng Grupong Piston. Magsisimula yan mamayang alas 9 ng umaga. May pagtaas naman sa presyo ng mga produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. Epektibo alas 12:01 ng hating gabi, nagpatupad na ng 90 centimos na dagdag singil sa kada litro ng diesel at kerosene ang Caltex. 30 centimos naman ang itinaas sa kada litro ng gasolina. Susundan nito ng kaparehong price adjustment ng iba pang mga oil company alas 6 ng umaga. Maliban lamang sa clean fuel, alas 4:01 pa ho ng hapon ito magtataas ng presyo. Ayon naman sa DOE, ang panibagong pagtaas ng halaga ng crudo ay bunsod ng tumitinding gera sa Middle East at mga shipping issue sa Red Sea. Alas 4:10, mamalengke muna tayo. Oy mga mamis! Pwede tayo mag-laundry day today dahil malamig lang naman ang panahon pero hindi naman magiging maulan. Punot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry sa triple stain-away formula. Tanggal ang matitinding mantsa. Based on test sa chocolate mud and sebum non-cotton, gawa po ito ng ACS. Eksperto sa pamamalengke at paglalaba, si Noche Cacas. Nasa Las Piñas City ngayon. Noche, RH27, good morning. Noche. Lo, sabi ko lang, eksperto sa paglalaba. Ngayong buntag, kaya nga Angel, ngayong Tuesday morning, nako, ito yung presyo naman sa pangunahing twin dito sa Las Piñas sa City Public Market. Ang pinakamahal na bigas dito, kaya Angel, sa local rice, yung special, 65 pesos. Tapos ang pinakamurang na bigas naman, kaya Angel, yung regular wheat rice, 52 pesos. Yan. At least meron 52 hapon, wala. Oo nga dito sa Las Piñas Market. Samantala kaya Angel, punta naman natin yung seafoods katulad ng bangus, yung large 250 ang kilo, pero yung medium size nasa 220 lang ang kilo. Yung tilapia naman 160, habang ang aluman 340 ang kilo. Ang hipon sa mga naghahanap 540, habang ang hito 180 ang kilo. Puntahan naman natin yung beef, yung balat kaya Angel, 200 ang kilo, yung balat ng baka, yung beef brisket 380, yung beef rump 470, habang sa mga naghahanap ang bulalo 380 ang kilo. Sa mga kare-kare naman, yung buntot 450 ang kilo. Yung meat and poultry supply naman, yung buto-buto 275, yung kasim 295, liempo 345 ang kilo, habang ang pork giniling 290. Isama na rin natin yung naghahanap ng pork chop 285 ang kilo. Habang ang alokbate naman na kayang Angel 60 pesos, ang palaya 140 at ang upo 45, kasaba 60, habang ang siling verde nasa 190 ang kilo. Isama na rin natin yung siling pula 280 ang kilo. Ang talong 140, habang ang mustasa
120 ang kilo. Nako, nabibili sa 140 pesos ang kilo. Ang okra naman, habang ang sitaw 80 pesos. Sa mga naghanap ng radish, isama ko na rin 85 pesos ang kilo. Ang pechay Baguio 80, habang ang pechay Taiwan nasa 180 ang kilo. Carrots 95, habang ang cauliflower 190 ang kilo. Ang white potato 130, habang ang lettuce yung romaine 200 ang kilo. Sa mga naghahanap naman ng prutas, ito isama ko na rin yung avocado 250 ang kilo, yung lakatan 110, habang ang latundan 70 pesos. Yung saba naman 50 pesos ang kilo, habang yung grapes bumaba na sa 260 ang kilo. Ang sugar white 95, ang sugar was 90, sugar brown 85, habang palm oil 350 ml 30 pesos, at ang palm oil 1 liter 80 pesos. So yan ang presyo ng mga pangunahing bili ngayong Tuesday morning dito sa New City, Las Piñas Public Market. Mula sa nanan sa Pilipinas, DCRH. Ako sinat yung asol tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Noche. Oy, teka muna mga misis. Si Bonso ba pag-uwi galing ng eskwela, mga lakwatse, amoy araw. Abay, dahil ho yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang bitapalang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Kritikal na yugto ng diarrhea outbreak sa Baguio City, nalampasan na. May impormasyon tayo dito 80% ng mga pasyente kumain pala sa isang mall. Oo. Kaya mo kung tukoy na nila kung saan talaga nang galing, ano ha? Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy, naimbag na bigat. Nalampasan na ang critical na yugto ng diarrhea outbreak sa Baguio City at ang pinagtutuunan ng pansin ng lokal na gobyerno ay kung anong pathogens o sanhin ng karamdaman at bunga ng kontaminasyon. Ayon kay Serial Officer Dr. Sarah Flor Brillantes, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng bilang ng mga bagong kaso ng acute gastroenteritis simula noong Enero 9. Mula sa 520 kaso noong Enero 8, bumaba na ito ng 3 nito lamang Enero 14. Walang iniulat na nasawi at karamihan sa mga kaso ay gumaling na at ang iba ay bumubuti na ang kondisyon. Batay sa virology test na sinagawa ng Research Institute of Tropical Medicine or RITM sa mga nakolektang stool specimens, 10 pasyente sa ospital ang nagpositibo sa norovirus at sapovirus. Ang norovirus ay nagdudulot ng diarrhea at pagsusuka at karaniwang tumatama sa mga bansa na nakararanas na malamig na panahon na tulad ng nararanasan sa Amerika at Canada. Samantalang ang sapovirus ay karaniwang nagdudulot ng viral gastroenteritis na madalas na tumatama sa mga bata edad 5 pababa. Nagsagawa ng microbial analysis ang Public Health Laboratory ng City Health Service Office sa 64 na samples ng water sources at natuklasan na 10 ang nagpositibo sa E. coli bacteria. Nagsagawa rin ng water sampling ang Baguio Water District sa kanilang water sources at natuklasan na lahat ng 83 nakolektang samples mula sa kanilang deep wells ay nag-negatibo sa bakterya. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy, kasi naging paranoid yung ating mga kababayan dun eh. Abay mantakin mo, maghuhugas lamang ng mga utensils nila eh. Yung iba sa kaartehan ang ginagamit, mineral water, bottled water. O diba? Sosyal. Hindi mo nga din sila masisi. Alam ba, kakain ng prutas galing sa palengke. Diba? Ang ginagamit na pang linis, panghugas, bottled water, di lalong napamahal. Kung may pambili ng bottled water, kung ala, bahala na si Tarzan.
Binigyan din ni Customs Commissioner Benbenito Rubio ang nagawa ng Bureau of Customs noong 2023 at binalangka sa mga goal para ngayong taon sa ginanap na New Year's call ng ahensya noong nakalipas na linggo. Dumalo sa nasabing event ang mga matataas na opisyal ng Bureau of Customs kabilang ang mga Assistant Commissioner, Deputy Commissioner, Service Directors, District Collectors at Division Chief. Naging highlight ng okasyon ang achievement ng BOC sa ilalim ng 5-point priority program, partikular na ang halos 100% na matagumpay na digitalization sa mga proseso ng Bureau of Customs. Bukod dito, sinabi ni Rubio na kamit din ng BOC ang record-breaking na koleksyon, umabot ng 883.62 billion pesos, mas mataas ng 2.46% o katumbas ito ng 21.20 billion pesos. Ito'y bahagi ng commitment ng BOC sa technical advancement at fiscal responsibility. Sinabi pa ni Commissioner Rubio, patuloy ang pagsusumikap ng ahensya na magpatupad ng mga innovative system o makabagong sistema para sa monitoring ng agricultural imports na nagpapakita ng proactive na paninindigan ng Bureau of Customs sa pag-adapt sa nagbabagong trade dynamics. Binigyan din pa ng Customs Commissioner ang pangako ng border protection na nagresulta naman sa pagkakakumpiska ng mahigit sa 43 billion pesos smuggled commodities sa pamamagitan ng 980 operations. Abay, congratulations sa mga taga Bureau of Customs. Dapat may papuri ito kay Secretary Ralph Recto sa kanyang pagpasok bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Bakit? Ang BIR consistent din naman Consistent na hindi nakakakota. Umamin naman ang Palm Concepcion Power Corporation ng planta nila. Ang dahilan na matagal na blackout sa Panay Island ditong entrada ng Enero. Mismong ang Vice President for Operations ng PCPC na si Albino Quintanar ang umako ng responsibilidad sa pagdinig ng Senate Committee on Energy ni Senador Rapi Tulfo. Sinabi ni Quintanar, nagresulta ang pagkawala ng kuryente sa buong Panay Island dahil sa tripping ng kanilang 135 megawatt power plant. Ayon sa opisyal, binigyan sila ng National Grid Corporation of the Philippines ng 30 minutong black start power. At nang bumalik naman ang kanilang feedback power, ay pumalya na ang buong Panay Grid. Nabiguan niya ang PCPC na ibalik ang supply ng kuryente sa loob ng required na 2 oras dahil 4 hanggang 6 na oras ang kailangan bago gumana ang isa pang geothermal plant. Pinaliwanag pa ni Quintanar na dahil sa delay, nagloko ang turning gear at dumikit na rin ang rotating part sa stationary part na kumain naman ng 2 hanggang 3 araw bago ito naayos. Inamin din ng PCPC na nabigo silang paghandaan ng katulad na senaryo sa mga simulation noong Marso ng 2023 at naantala din ang kanilang periodic maintenance system na dapat isinagawa noong Agosto dahil sa problema sa delivery ng mga kinakailangan nilang spare parts. Ano ngayon ang gagawin ho ng Department of Energy dito sa pag-amin na ito ng PCPC? Magsosorry kayo sa NGCP? Di ba? Sabi nila, NGCP palpalpak yan. Kasalanan lahat ng NGCP yan. Yung NGCP may share dyan ng China. Paano ito ngayon? Sabi ng PCPC, teka ho, kami ho talaga nagka-problema. Ang DOE ho kasi nauna ho kasi magbintang. Di syempre, kung ano yung sinabi ng Department of Energy, yun din ang sinabi ng ERC. ERC at DOE na nagsabi. Di sabi ho ng Presidente, NGCP may problema. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ho kasi ng NGCP, teka muna, ba't kami sisisihin ho ninyo? Kami, linya lang kami, highway lang ho kami, hindi naman kami nagpo-produce ng kuryente. Bakit kami sisisihin ho ninyo? Yun. Paano ito ngayon? Sino ba secretary ng Department of Energy? Nauna ka nagbintang kasi. German National nasawi matapos paluin sa ulo sa Dinulupihan, Bataan. Hinahunting pa daw po ng mga pulis ang suspect. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, Aris 37. Danny, good morning.
Hanggang sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad dahil wala pa ring lumalabas na suspect sa pagkamatay sa natagpuang German National na duguan na may tama ng palo sa ulo dahil na kanyang pagkasawi na naganap ito sa Sitio Kasoy sa Barangay Tubo-Tubo sa Dinalupihan, Bataan. Ang biktima na natagpuang duguan at kinalaunan ay binawian din ng buhay ay kinilala ito na si Thomas Ernst Berberich, 66 anyos, na isang German National. Matatandaan, natagpuan itong duguan sa loob ng kanyang farm na may ilang araw na rin ang nakakalipas na may tama ng palo ng kahoy sa kanyang ulo na naisugod pa ito sa ospital, subalit kinalaunan ay namatay din. Ang labi ng biktima ay nakalagak ngayon sa morgue sa Dinalupihan at inaantay na lamang ang kapatid nito mula sa ibang bansa na magdidesisyon sa libing nito. Samantalang hustisya ang isinisagaw ng mga kakilala at kaibigan nitong biktima sa pagkamatay nito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May pabakikayungan sa ating masuki dyan sa Pampanga. 30 anyos na negosyante patay sa suntok ng magpinsang sospek na kumursunada sa kanya sa isang resto bar. Ito pinangyari dyan po sa San Carlos City sa Pangasinan. Masantosya Kabasan, Chikamin sa ating masuki dyan po sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, R838. Freddy. Binawian ng buhay sa paggamutan habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor ang biktima na nakilalang si Samuel Cabuang de Vera, 30 anyos, may live-in partner, negosyante at residente ng Barangay Bulusan, San Carlos City, Pangasinan. Sa investigasyon ng mga tauhan ni San Carlos City Chief of Police Lieutenant Colonel Jose Abaya II, alas 2:24 ng madaling araw kamakaluwas sa isang resto bar sa Barangay Palari sa lungsod, ang biktima ay nakatayo sa may pintuan ng resto bar at papauwi na sana nang biglang lapitan ng magpinsang suspect na kinilalang sila Carl Lumibaw Esperanza, 25 anyos, at Jojo Santiago Lumibaw, 27 anyos, kapwa residente ng Barangay Pagal sa syudad, at umano'y pinagtulungang suntukin hanggang sa bumagsak ang biktima na nabagok ang ulo dahil ng pagkawala ng kanyang malay, na naitakbo pa sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City kung saan idiniklarang kumatos ng attending physician. Kahapon ng umaga ay tuluyan ng nalagutan ng hininga ang biktima. Agad namang naaresto ng mga otoridad ang mga suspek na ngayon nasa kustodiya ng San Carlos City Police Station at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, R838. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, nabiyaya naman ang karagdagang pasilidad ng mga mag-aral ng Pura Tarlac. Matapos silang makatanggap ng 2 palapag na classroom building, pinondohan ito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ang naturang gusali ay nagkakahalaga ng 18 million pesos at formalan binibuksan sa Nilasin First Elementary School. Isa ito sa mga paaralan sa Pura na napinsala ng isang malakas na lindol may 3 dekada nang nakalilipas. Labis naman ang pasasalamat ni Pura Mayor Freddy Domingo sa pinagkaloob na tulong ng PAGCOR dahil ito'y magsisilbing isang magandang paraan para maisulong ang magandang kinabukasan ng mga kabataan sa naturang bayan. O baka kayo may mga importanteng lakad, ha? Huwag kalimutan, magbaon ho ng family alcohol. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya, ng ating mga mahal sa buhay, saan man po ang lakad nila. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din ho yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Meron namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone na ginagamit po ng mga barbero, mga masahista, mga kumadrona, mga doktor, mga nurse. Ginagamit yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DJ reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, magandang umaga sa mga kumadrona na nandyan ngayon sa Baguio City, ha? Nagpapalamig kayo, ha? At magandang umaga din po sa mga suking
blind masur ni Senator Lito Lapid dyan po sa iba't ibang mga paliparan. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, teka muna. Speaking of Senator Lapid, yung kanyang, sino yung kanyang staff, Malu? Chief of Staff ni Chief of Staff ni Senator Lapid, si Ricky Ileto, ay nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Kasabay niya palang nagdiriwang ng birthday si Tunying. Kaya Malu, huwag ka na maghintay pa ng ibang breakfast dyan. Dahil asahan na natin yung breakfast ng Katunyings na darating mamaya. Batutay lang akin. Tapos na. Katunying, happy birthday. Ka-birthday din niya ang poging si Abelardo Alan Santa Ana III na nakabase na dyan sa LA, California. Boss Alan, binabati ka naman ng mga poging mapitagan dito sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Alam ba ninyong si Sara Labati ay ayaw pag-usapan ang kanyang dating mister na si Richard Gutierrez? Kasi daw, may mga umaaligid na. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Well, deadma. As in, walang sagot. As in, ayaw pag-usapan ni Sara Labati, ang dating aktor na kanyang minahal at ama ng kanyang anak na si Richard Gutierrez. Well, base sa reaksyon ng naturang aktres kapag tinatanong ito ng mga reporter na ngiti lang ang kanyang sinasagot, ay kumpirmadong ayaw na talagang pag-usapan pa ng naturang beauty queen ramp model ang nasabing usapin. Sa totoo lang, may mga nagsasabi na may bago raw lalaking aali-aligad ngayon kay Sara Labati. Well, sino naman kaya iyon? Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Ang initial ng sinasabing umaaligid kay Sara Labati ay... Itanong natin mamaya sa bubit ni Mayor Deo. Kumpirmahin ko muna kung yun nga. Alas 4:30 ang oras sa buong Kapuluan. Sa mga balita, mga pulis ng Tacloban pinarangalan matapos makahuli ng high-value target na higit 800,000 pesos. May kasama pang 800,000 pesos na laga ng shabu. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Binigyan ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Ronaldo Pawid ang mga kapulisan na nakadakip sa high-value target sa illegal na druga sa syudad ng Tacloban. Ayon kay General Pawid, naregalan nila ito kahapon sa flag raising ceremony sa PNP Camp Roberto Cangleyong, Palao, Leyte. Ang medalya ng kagalingan binigay kay Captain Lorbin de Rasio, Police Staff Sergeant Maria Yan C. Rama, Patrolman Manny Garabillo dahil sa matagumpay na anti-illegal drug buy-bust operation, resulta ng pagkakadakip sa suspect nagbibinta sa illegal na druga o shabu nagkakalagang 825,000 pesos sa Barangay 84 Manlorep, San Jose, Tacloban City. At sa kasalukuyan ng suspect na harap na sa kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng illegal na droga. Samantala, katanggap din na medalya ng kasanayan si Police Lieutenant Colonel Annabel Roche sa makuha ng final rating na 91.68%. Top 2 sa online specialized planning course at medalya ng papuri naman natanggap ni NUP Luel Peterson Pascua para sa commendable performance of duty bilang Administrative Assistant 1, Computer Operator at sa successful na processing sa attestation ng appointment ng non-uniform personnel at uniform personnel para sa original na appointment, promotion at transfer of items. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Samantala, sinibak na sa serbisyo si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. Ito yung nagwala at nagpapatok ng baril sa isang resto bar sa Quezon City. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., pinirmahanan niya ang dismissal order laban kay Abong, epektibo noong pang December 18.
Una nang sinampahan ng demanda si Abong ng administratibo ng Napolcom kabilang ang grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Matatandang nasangkot din pala itong si Abong sa insidente ng hit and run noong 2022 na ikinasawi ng isang tricycle driver at ikinasugat ng iba pa dahil sa tangka nitong pagtakas. Na-serve na. I already signed the order, the dismissal order, and it should be implemented. And based on our record, wala na siya. Well, it is his right to make an appeal, but based on the provisions of existing policies, the decision is executory, meaning while he may render his appeal or submit his appeal, decision should stand. He is dismissed from the service. 4 na fire trucks naman natanggap ng Catanduanes mula sa Bureau of Fire Protection. Detalye na balita mula kay Ray Baton Jr. Diyos marhay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Ray? Nakatanggap ng 4 na fire trucks ang lalawigan ng Catanduanes mula sa Bureau of Fire Protection National. Sa nasabing bilang, 2 rito ay sa bayan ng Virac, 1 sa bayan ng Bato at 1 naman mula sa bayan ng Baras. Mismong dinaluhan ng nasabing turnover at blessings ni Chief Superintendent Ricardo Perdigon, ang Regional Director ng BFP Bicol, na nangyari sa Plaza Rizal Covered Court sa bayan ng Virac. Presente rin sa nasabing okasyon ng 3 mayor sa lalawigan, TGP Party Congressman Josebong Tebes Jr. at Long District Congressman Leo Rodriguez. Ang nasabing mga modernong fire trucks ay nangyari sa tulong rin ng DILG Central Office. May kakayahan ng bagong fire truck na magbuga ng 7,000 gallons per minute at mas mabilis ang takbo kumpara sa mga lumang fire truck sa mga estasyon ng BFP sa lugar. Ayon sa BFP, asahan pagdarating yung taon ng 4 pang fire trucks mula sa 4 na munisipyo. Kasabay ng fire trucks ay itatayo rin ang nasa 10 milyong halaga ng istruktura na magiging opisina ng BFP Catanduanes, habang 7.5 milyong pisong halaga naman ng opisina ang ilalagay naman sa bayan ng Baras. Mula sa kauna-unahan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino. Mabalos, Ray. Maganda umaga, Pilipinas. Eka, may bagong natuklas ang racket si Attorney Ariel Enton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection para ho din sa mga TNBS. Hindi yung taxi, yung TNBS. Mas mataas pa ng kontrata dito ngayon, ano ha? Attorney Ariel Enton, magandang umaga po sa inyo. Sir Angel, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Oo. Magkano kontrata? Paano yun? Make an offer? Parang Al Capone, ha? Mafia ang dating, ha? Parang Godfather dun sa ating mga pelikula ni Marlon Brando. Oo. Ang ano dito, kapag ka nag-book ka, usually kapag ka nag-book ka sa mga TNBS, dapat alam mo na yung pasahe mo. Diba? May rate yun May rate, di ba? Yun ang rate. As per LTFRB fare matrix. Pero dito ay hindi. Ang ano dun you'll make an offer. Kunyari, pag sumakay ka, Cubao to Makati, so magkano yung offer mo, magka-counter offer sila, so tawaran kayo. Bakit? Lahat ng mga Bakit ka magka-counter bawal. Bawal yun. Kaya nga simula tayo, we write a letter complaint to LTFRB at magkakaroon ng pandinig yan sa January 23, 1:30 ng hapon, kung may violation nga itong in-drive. In-drive po yun, E-drive? E-drive. High-end drive. In-drive, bago po itong Transport Network Company. So, ang reklamo po sa amin, kapag hindi nagkasundo sa negosasyon, ay decline yung booking mo. At siyempre, kapag nagkasundo, di hamak na mas mataas or mas mababa. So it's either overcharge ka or undercharge, na either way, violation yan ng fare matrix ng LTFRB. Baka naman kamukha sa ibang bansa, kung halimbawa gusto ng private service, depende sa klase ng sasakyan. Baka naman baka naman yung offer nila SUV.
Hindi po ganun eh. Kaya, talagang meron fail recommended. Tapos make an offer. Ganun po yung nangyayari. So, make an offer. Bawal yun. So, dapat kung ano yung fair matrix. Okay. It's simply contracting of passenger yun. At kapag hindi kayo nagkasundo at na-decline ka, yan ay refusal to convey. So, ano po talaga, violation yun. Kaya, of course, there is due process. Kaya, may pandinig. Nag-issue na po ng show cause order ang LTFRB why the accreditation of InDrive should not be revoked or suspended. So, yun po. So, sa ating po mga pasero, siguro mga naka-experience po niyan, ang PNVS, ang isang feature po niyan ay kapag nag-book ka, alam mo na yung pasahe mo. Wala nang tawaran. Okay. Parang sa mga nirereklamo sa taxi na hindi ka isasakay kaagad at hindi ka gamitin ng metro, parang ganun po to. Kaya ang grupo po namin tinanggap tong complaint na to at yun nga. May hearing sa 23 next week. Okay. Sige, pa-update mo naman kami, attorney, pagka may development, ha? At saka kung ano man magiging action ng LTFRB. In the meantime, maraming salamat po for joining us. Magandang umaga. Si Attorney Ariel Linton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Magandang umaga, Pilipinas! Nagsanib puwersa naman ang San Juan City Local Government Unit at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para sa rehabilitation ng San Juan River. Nagsagawa ng ocular inspection sa Barangay Bati sina Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr., Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Acusar, MMDA Romando Artes, San Juan Mayor Francis Zamora at mga kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources. Bahagi ito ng implementasyon ng Neighborhood Upgrading Project Beautification of San Juan River Easement ng MMDA. Lain ng programa na linisin ang mga daluyan ng tubig, katuwang ang mga lokal na pamahalaan na konektado sa Ilog Pasig upang maiwasan ang matinding pagbaha sa panahon ng tagulan. Kabilang sa inspeksyon ang abandonadong El Polvorin Linear Park ng dating Pasig River Rehabilitation Commission. Pinasalamatan naman ni Mayor Zamora ang MMDA sa pagpopondo sa naturang rehabilitation project sa ilalim ng Adapt a Park project ng lokal na pamahalaan. Matinding buhos ng ulan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao naranasan kagabi. Nanda po sa shear line kaya't pinag-iingat din ang publiko. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum Kuya Angel. Alas 10 kagabi, nakaranas sa matinding buhos ng ulan ang iba't ibang bayan sa Davao Region sanhi ng shear line o banggaan ng hangin na siyang dahilan ng thunderstorm sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Bunsod nito nagpalabas ng Heavy Rainfall Warning No. 5 ang DOST Pag-asa bilang awareness sa mga komunidad na apektado ng shear line. Umabot sa yellow warning level ang inilabas ng DOST Pag-asa batay sa buhos ng ulan kagabi na nasa 37,500 to 75,000 drums per square kilometer na siya nga posibleng sanhi ng mga baha sa mga low-lying lands at landslides sa mga mountainous areas. Magdamag namang nakamonitor ng mga concerned volunteer groups sa level ng tubig sa mga ilog sa bahagi ng Davao Region. Ang mga apektado ng shoreline ay ang probinsya ng Davao Oriental, sakop ang mga bayan ng Boston, Katiil, Baganga, Caraga at Davao de Oro. Inalarma din ang mga residente sa bahagi ng Davao City, Bukidnon, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental at maging sa iba't ibang dako ng Mindanao tulad ng Cotabato City, North Cotabato at Maguindanao. Sa mensahe ng DOST Pag-asa sa publiko, manatiling nakamonitor sa weather conditions sa bawat lugar sa pamamagitan ng report ng DRRMOs at abangan ang next advisory na ilalabas ng DOST Pag-asa sa publiko. Para sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun. Samantala, hihilingin ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa Pangulong Bongbong Marcos. Ihipahinto na muna ang implementasyon ng PhilHealth Insurance Corporation rate hike. Yun daw pong dagdag na monthly contribution para sa mga miyembro.
Panayam ng DZRH at ng radyo natin, inirekomenda sa pamahalaan ni Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente ng ECOP, na pagtuunan ng pansin ang Universal Healthcare Law para mas makita ang kapakinabangan ng mga premium contribution na kinakaltas ng PhilHealth buwan-buwan. Marami anyang umaasa sa maayos na serbisyo ng PhilHealth lalo pat may increase na naman sa premium contribution. Basta sinasabi namin, ayusin muna bago magtaas. At kung maaari, i-revamp ng gusto para maayos yung universal health system natin. Magandang batas. Pero pagka mag-i-implement ka dyan, paano wala yung batas? Pinaiimbestigahan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang report na may ilang kumpanya ang hindi nagbibigyan ng discount at value-added tax exemption sa mga senior citizen at mga persons with disabilities o PWD. Nagpatawag si Romualdez ng motu proprio investigation sa tinanggap nitong ulat kaugnay ng paglabag sa Expanded Senior Citizens Act of 2010 at Republic Act 10754 o yung Act of Expanding the Benefits and Privileges of PWDs na dapat sana'y pakinabangan ng mga lolo't lola ganti ng mga may kapansanan. Nananawagan din si Romualdez sa DSWD at sa National Council on Disability Affairs upang bantayan ang mga establishmento na nagpapatupad ng nasabing batas. Paliwanag pa ng Speaker, maaaring gamitin ng Kamara ang oversight function nito at tatasan ang angkop na komite upang imbestigahan ang usapin in aid of legislation. Nabatid na si Speaker Romualdez ang pangunahing mayagda ng RA 10754 o yung Act Expanding the Benefits and Privileges of PWDs kasama sina Senator Angara at dating Senator Ralph Recto na ngayon ay kalihim ng Department of Finance. Samantala, DOTR, Land Bank at DBP kinalampag naman sa isyu ng pagkakadefault ng ilang kooperatiba na nangutang para sa PUB Modernization Program. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rigunan, Arisuel Banang Milky. Dapat silipin ang isyu ng pagkaka-default ng ilang kooperatiba na nangutang para sa PUV Modernization Program. Sa muling pagdinig ng House Committee on Transportation, sinabi ni Quezon Representative Reynan Arrogancia, 38 transport cooperatives ang hindi nakabayad ng kanilang utang sa Development Bank of the Philippines at sa Land Bank. 5 sa mga ito ay may utang sa Land Bank na 274 million pesos at 33 naman ay may utang sa DBP na 1.8 billion pesos. Bukod sa Department of Transportation, umaapela si Arrogancia sa LTFRB na bigyan ng grace period ang natura mga defaulted borrowers at magbigay ng dagdag pang tulong para masiguro na makakayanang bayaran ng mga kooperatiba ang kanilang utang. Dagdag pa ni Arrogancia, may panahon para sa DBP at Land Bank na ayusin ang kanilang panuntunan sa pagpapautang. Ayon kay Arrogancia, pwede rin pag-aralan ng iba pang alternatibo para matulungan ang mga operator ng PUB, gaya ng terminal-to-terminal franchises, service contracting routes at iba pa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Wilkie. Samantala, pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang delegasyon ng Pilipinas sa World Economic Forum Annual Meeting 2024 sa Davao, Switzerland upang palakasin ang posisyon ng Pilipinas bilang nangungunang investment destination at ibida din ang Maharlika Investment Fund. Ayon kay Romualdez, komite ng Kamara na iparating sa ibang bansa ang pagsisikap ng administrasyon ng Pangulong BBM na ipromote ang Pilipinas bilang isang attractive at investment destination na pakikinabangan ng mga Pilipino sa ibubungan nitong dagdag trabaho at business opportunities. Noong Oktubre ng 2023, sumulat naman si WEF President Borgie Brende kay Speaker Romualdez upang imbitahan sa naturang pagpupulong na gaganapin nga ngayong Enero. Magsasama-sama sa taunang pulong ang mga lider ng iba't ibang bansa, ganti ng mga negosyo, kabilang ang pinakamalalaking foreign funding managers, mga civil society upang pag-usapan at hubugin ang mga pandaigdigang at pang-industriyang usapin. Inendorso ni Ambassador at Permanent Representative to World Trade Organization Manuel Tihanki ang paanyaya kung saan binanggit din ito ang mahalagang papel ni Speaker Romualdez sa pagkakapasa ng MIF at ang pagpapakilala sa paglulunsad ng Pangulong Marcos dito noong
2023. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, kung nandyan sila sa Switzerland, masarap daw ang tsokolate dyan, pero hindi ako naniniwala. Kasi mas masarap ang tsokolate na gawa po ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ayan, sa totoo lang, important ang mga tsokolate, walang binatbat yan. Pagka natikman ho ninyo ang tsokolating gawa ho ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, yung tangerine chocolate. Available sa 0919-0955-935. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dati umaasa sa Kopra, ngayon mga MSMEs na. Meron na rin ho silang pinoproduce na mga sarili nilang brand ng tsokolate. Ayan, tangerine chocolate, produkto ho ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito magpapasigla hindi lamang po sa ating ekonomiya, kundi gayon din sa loob ng ating mga magpapalakas ng loob ng ating mga magsasaka na mag-produce ng mga produkto para ating pong maibenta, mai-export sa abroad. Tangerine chocolate, available sa tangerinechocolate.ph o dili kaya sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Governor Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Doon ho sa mga naghahangad na gumanda. Yung mga hindi masyado nabiyayaan ng beauty, gusto nyong sumeksi. Sa mga tabat-ching-ching. Antabayanan po ninyo, maya-maya may makakausap po tayo na ma-beauty po naman. Magandang umaga, Pilipinas! 51 makalipas ang alas 4 ng umaga. Sama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa London. Sa mga suki natin, sa iba't ibang panig po ng mundo, lalong-lalo na po sa ating mga seafarers, sa ating mga mandaragat. Thank you! Maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo, sa inyong mga ipinapadalang dolyar dito sa Pilipinas. Sa mga Pilipino dyan sa Taiwan at sa Hong Kong, kumusta na ho kayo? Bago presidente ng Taiwan. May mga intriga na kaganda lumabas. Sige, baka kayo ho naghanap ng mabibiling magandang bahay para ho sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, sa mga OFW. So ngayon ho kayo bibili ng bahay ng Westchester Realty na pinakamurang RFO, ready for occupancy, dito po sa housing industry ng Pilipinas. Meron pang easiest term, 5% down payment. Pwede pang gives, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka nang maglipat bahay kaagad. At eto pa, ayaw talagang pahuli ng Westchester Realty. Kung ngayon ho kayo bibili ng bahay, may chance kayong manalo ng trip for two to any Asian destination kung saan tatama ang inyong dart. Pwede kayong mapunta ng Thailand, Taiwan, Japan, Hong Kong, Singapore. All expense paid for two. Malapit, Kaya na pang iniintay ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Mari Quirino, magandang umaga. Si Jano Gibbs, hindi daw po iniwan yung kanyang tatay hanggang sa malagutan ng hininga. Taliwas ito sa mga intriga, Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Madamdamin ang mga pahayag ni Jano Gibbs nang binalikan niya ang tagpo nung namatay ang kanyang amang si Ronaldo Valdez. Isinarawan ng singer-actor nung natagpuan nila sa kwarto na nasa ganong kalagayan ng kanyang ama pagkatapos itong magbaril ng kanyang sarili. Ang sabi ni Jano, humihinga pa raw ang kanyang daddy at hindi raw niya ito iniwan. Niyakap daw niya, hinalikan daw niya at kinausap. Kapag naiisip daw niya iyon, kahit papano ay nakakabawas daw yun sa kanyang pagdadalamhati dahil nakausap pa raw niya ang kanyang ama bago ito nalagutan ng hininga. Heto po ang bahagi ng kwento ni Jano Gibbs sa amin nang nakapanayam namin ng magpapresko nito sa Club Filipino kahapon. Malagim talaga yung sa'yo. At I stayed with him na ganun yung... Nagkausap kayo? Hindi mo lang yun. Humihinga lang. Wala nang consciousness. But still breathe. I stayed with him in that state for a good 10-15 minutes bago dumating yung ambulansya at saka police.
Yan ang pahayag ni Chano Games. Kaya masama ang loob ng aktor sa mga nagkalat ng video ng kanyang ama dahil dapat ay sa pamilya lamang daw iyon. Kaya pinag-iisipan pa rin ni Chano na kakasuhan ang mga nagkalat ng video na iyon na ginamit pa sa kanilang vlog. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you, Gorgie. O nga naman, dapat talaga makasuhan ho yung mga nagkalat ng beat. Takin ho ninyo habang kinukuha ho ng mga taga-ospital eh. Diba? Sama naman, napaka-cheap nung taste. Inilutang ni Senator Amy Marcos na posibleng may nag-uudyok kay House Speaker Martin Romualdez na maging presidente. Ginawa ni Senator Marcos ang pahayag sa gitna ng tinutulak ni Romualdez na amyanda sa konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon sa senadora, maaaring may ibang motibo ang mga nasa Kamara sa pagsusulong ng amyenda sa saligang batas dahil hindi ito nakalatag sa listahan o hindi ito nakapaglatag ng listahan kung anong economic provision ang dapat na ripasuhin. Sa impormasyon na nakarating sa senadora, isa umanong sorpresang regalo sa Pangulo ang Project PI o People's Initiative pagsapit ng ika-3 nitong SONA sa Hulyo. Una nang sinabi ng senador na malamig sa People's Initiative ang kanyang kapatid dahil mas nag-aalala ito sa economic recovery ng bansa. Kahapon, sinabi ho naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, inatasan ng Pangulong BBM ang Senado at hindi ang Kamara na pamunuan ng pagbusisi sa economic provisions ng ating konstitusyon. Inatasan nga daw po ng Pangulong Bongbong Marcos ang Senado na pangunahan ng pagbusisi sa posibleng amyenda sa saligang batas. Paboran niya ang Pangulo sa mga senador na divisive ang itinutulak na People's Initiative sa Kamara de Representantes. Ginawa ng Pangulong Marcos ang atas kay Zubiri sa isang meeting matapos ang bande honor sa palasyo kasama si House Speaker Martin Romualdez. Suportado naman ang mayorya ng mga senador sa Chacha na nakatutok lamang sa economic provision. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpa sa Res 28. Good morning, Raymond. Kumpiyansa si Senate President Juan Miguel Zubiri na makukuha niya ang suporta ng mayorya ng mga senador sa pagbabago sa ating saligang batas na nakatutok lamang sa mga economic provisions. Ito'y kasunod ng kanyang inihay na Joint Resolution of both Houses No. 6 kasama sina Senate Pro Tempore Loren Legarda at Senador Juan Edgardo Sani Angara. Ayon kay Zubiri, makukuha niya ang suporta ng 18 senador na kumakatawan sa 3/4 vote ng Senado kung limitado lamang sa mga economic provisions ang kanilang charter change o CHACHA. Sa kanilang pinakauling pulong noong January 11, 13 senador na ang committed sa kanilang resolution. Hindi pa kasama ang mga nasa abroad o kaya ay nasa kanilang sariling commitment. Sinabi ni Zubiri na ang hindi sumusuporta sa kanila sa ngayon ay ang 2 miyembro ng minority na sina Senador Aquilino Coco Pimentel III at Senador Risa Hontiveros. Itinanggi nito na napilitan silang sumayaw ng CHACHA dahil sa ipinupursiging People's Initiative sa Kamara de Representantes. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadbas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Raymond. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, baka hindi ho magandang gising nyo, ha? Kailangan, para magandang gising, maganda tulog. Kasi pagka maganda tulog ho natin, pagharap mo ng salamin, wow, ang cute ko, ang pogi ko ngayon. Kasi maganda ang glow. Yan ho tumapasok ang tulong ho ng Ultabio, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nire-recommenda po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano pong ginagawa ng Ultabio? Sinisiguro ho nito na magkakaroon ho kayo ng magandang tulog. Kasi ang tulog, pagka kumpleto ka ng tulog, na-address hula yan mga problema ng hypertension, diba, diabetes, iba pang mga sakit, pati yung stress.
Kaya para ho sa mga nagkakaedad na problema sa tulog, ito magandang tulong po ito. Ano? Ngayon, kung kayo may mga concern, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917-110-6580. Meron po nakastambay ho sila dyang mga health experts na magbibigay ho sa inyo ng mga rekomendasyon. Available po ang Ultabayo sa lahat ho ng Mercury Drug Stores, sa Joan Pharmacy, sa Password Pharmacy, Amesco Drug dyan po sa Davao at sa Cotabato. Pwede din po online sa Lazada at Shopee. Pagka ganitong panahon ho na kinakailangan ho natin ng ayuda dahil po sa stressful na buhay, nandyan po ang Ultamayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Nanguna naman ang Tingog Party List na pinamumunuan ni na Representative Yenda Marie Romualdez at Juna Sidre sa Boses ng Bayan Survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated. Ang Tingog Party List ay nakakuha ng 92.3% jump performance rating sa survey na ginawa December 27 hanggang 5 ng Enero. Tabla naman sa pangalawang pesto ang probinsyano, nakakuha ito ng 88.9%. At yung Agimat Party List nakakuha ng 88.6%. At saka yung CIS Party List meron namang 88.1%. Nasa ikatlong pwesto naman ang 4-piece Party List na nakakuha ng 87.2% at ang Bicol Saro na may 87.1%. Aba, nasa ikapat na pwesto naman ang Alona Party List na may 85.7%. Bagaling, ano Wala pa silang ginagawa. Kilala sila. wala namang accomplishment. Nakikilala. Aba, hindi katulad ho ng ibang nagtatrabaho talagang party list, hindi masyadong sabagay, hindi naman sila masyadong concerned sa survey. Bawa, yung Trade Union Congress of the Philippines, ang sipag ho nung kinatawan dyan. Ang sabi ho nila, kung may pera ka at hindi ka pa rin parang nabiyayaan ng ganda, kasalanan mo na. Para hindi ho kayo masiisi na bakit kayo hindi pansinin pagka kayo naglalakad sa mall at walang lumilingon, walang second look. Kasi ching-ching. Tabi-tabi po tapos di ba? Parang sabi nila, naiinggit ka pagka ang kapitbahay mo, ang ganda niya ngayon. Hindi naman siya dating ganyan, sarat ilong yan Di ba? Parang ganun yung mga intriga natin. Alam mo ninyo, pagka may mga namumunang ganyan, inggit lang ho yan. Ngayon, para hindi kayo mainggit, gagabayan tayo ng isang wellness guru. Ito ageless, bilib ako rito. Parang hindi nagkakaedad. Nung makilala ko po siya 20 years ago, pag nakita ho ninyo ng personal, parang 21 years old. Aba, after 20 years, 22 years old lang ho siya. Miss Cory Quirino, ma-beauty po naman. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Magandang umaga po. Magandang umaga, Pilipinas. At magandang umaga, Kuya Angel, Angelo Palmones. Teka muna, Ma'am Cory, bago tayo lumawig sa ating talakayan, meron muna tayong ipapanood sa kanila. Hindi ito yung programa ni, anong oras ng programa mo dito pagka Sunday? Ang oras ng show po namin ay tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Kaya mo yan. Ayan, okay. Hindi ho kaya mo yan. Take it away, Aris TV. Take it away. Blessed with bountiful beauty, thriving in
dare to discover this vigorous venture. This is health and wellness world. We join the adventure in all natural splendor. This is health and wellness world. Dinadayo na rin ho tayo dahil po sa mga wellness program. Ma'am Cory, kailan tong event na ito? May event kayo eh. Okay, ayan. Inaanyayahan po natin lahat ng ating mga kababayan na dumalo sa aming Health and Wellness Conference and Exposition sa SMX January 26, 27, 28. Ang aming guest of honor ay si Secretary of Health, Ted Herbosa, at kasama rin ng mga iba pang mga VIPs na darating. Pero itong good news, kung papasok po kayo sa aming Facebook page at magsasign up po kayo, libre ang entrance. So, libre ang admission. At 3 araw po ito ng aming health and wellness experience para sa lahat ng ating mga kababayan, kung saan ito po ay sponsored ng Department of Tourism, Department of Trade and Industry, Tourism Promotions Board, Philippine Coconut Authority, at Department of Health. Meron po kaming libre dahil sa DOH. May 5 pavilion ang DOH doon po sa aming Health and Wellness Conference. Ito po ay free vaccinations, free consultations on physical check-up, tapos meron ding mental health check-up, tapos meron ding mga one-on-one personal consultation sa mga eksperto, sa mga doktor na pupunta sa aming event. At hindi pa yun, meron po kaming over 200 exhibitors na kung saan meron po silang health and wellness products and services. Kasama pa rin yung mga spas, yung mga hotels, at iba pang mga establishment na nagbibigay ng mga services sa health and wellness sa ating mga kababayan. Actually, nandun din ang NNC. Aming opening ay January 26, Biyernes, alas 9 ng umaga. Kaya sign up now. Ma'am Cory, meron ding nutrition and weight counseling galing meron sa NNC. Meron din nutrition and weight counseling, meron din dermatological services, and meron din geriatric counseling. Okay. So pwede para na silang sa mga elderly po natin. Pwede silang kumonsulta kung magkano bang magpalipo. Paano bang mga doktor Marami doon. Ayun, no. Merong mga exhibitors na iba't ibang mga exhibitors na sila po ay galing sa mga ibang establishments tungkol sa aesthetics, meron din sa health and wellness, meron din mga produkto, maraming mga produkto on beauty, health, and anti-aging. At meron po kaming maraming speakers araw-araw, kaya libre ang speakers workshop. Just sign up lang sa aming Facebook page. Meron hong 115 patients a day na may libreng flu vaccination. Flu. Yes, of course. Napaka-importante yung libreng vaccination ng flu shots. Pero kailangan nandun kayo ng maaga. Meron ding HIV testing. Gusto nang magpa-flu vaccination. Kaya lang mukhang hindi ko aabot dun sa schedule eh. Anyway, Tita Cory, mental health screening. Naku, importante ho ito. Lalong-lalo na ang dami hong mga nadidepress ngayon, Kaya saan po sila magre-register? Ano hahanapin? Andun yan I sent it to you sa Facebook page. You have to just go to www.healthandwellnessconfex. Convex. Pasok na kayo doon. Health and Wellness Convex. Ayan Pero yung mga taga-Belgium, meron po Facebook page, kaya lahat ng mga instruksyon nandoon. Yung mga nasa Belgium, nandyan sa abroad, sorry po, dito ho sa Pilipinas gagawin to wag na ho kayong ito pong show na ito, Health and Wellness Convex,
ay year 2 na namin. Yung year 1 ay yung 2019. Dahil sa pandemic, hindi nagkaroon ng expo, pero nagkaroon po kami ng mga workshops at seminars online. Okay. During the time of the pandemic. Ngayon, pagkatapos nitong expo, magkakaroon kami ng roadshow. Nitong mini roadshow na Go and Get Better Health and Wellness Conference. Kami po ay pupunta sa Dubai. Wow! Pupunta rin po kami sa Amerika, sa Los Angeles, I think it is. Tapos sa Singapore. So yan ang 3 lugar kung saan magdadala kami ng Health and Wellness Expo para sa ating mga minamahal na mga kababayan. Pero alam nyo... especially for our OFWs. Alam mo, Ma'am Cory, marami sa ating mga kababayan dumadayo pa ng Singapore, Korea, Japan, para magpaganda. Alam ba ninyo, dito lang sa Pilipinas, mas mura at mas magagaling ang mga doktor. Diba? Tama. Saka, not only that, yung mga healthcare officer staff natin ay napaka-friendly, napakapagaling ang ating mga nurses at doktor. Kaya dito, maraming lambing galing sa ating mga healthcare professionals. At syempre, binanggit nyo, mas mura. At magaling ang mga doktor ng Pilipinas. Pumunta ka magaling na lang. Talaga sila. Kahit nag-abroad sila po ay talagang... nagiging mga popular, napaka-popular at successful sa abroad. Pero dito sa Pilipinas, yan ang gusto namin, ang layunin ay palakasin ang ating medical tourism. Ayan. Kami po ay aming humble contribution sa pagtulong sa ating turismo. Hindi lang ho ito concentrated sa Metro Manila. Punta ho kayo ng Davao, pumunta ho kayo ng Cebu. Sa Cebu lalo na ang dami na pong magagaling ng mga ospital doon, magaganda ang kalidad ng mga facilities at ang gagaling ng mga doktor. Ayan Oo. Yun. At saka meron po kaming festival at tinatawag po namin ay Masigabo. At ito po ay aming dadalhin sa mga OFW communities sa 3 lugar sa ibang parte ng mundo. Dubai, ulitin ko, Dubai, LA at Singapore. At maybe meron pang dagdag. Meron pa kaming suporta galing sa DOT, sa TPB, sa Philippine Coconut Authority, sa DTI at sa DOH. Ayan, okay. At syempre, marami po kaming mga kaibigan din sa Senado at Kongreso na sabi nila gusto nilang tumulong. Akala ko. Anything for our OFWs. Akala ko sa Senado at sa Kongreso na nagpapa-retoke din. Dami nila! Alam po ninyo, Kuya Angel, meron ding surgical at meron din non-surgical options. Correct, Kaya oo. yung mga sponsors namin, nandun sa poster po namin tulad ng Zen Institute, merong non-surgical offerings. Tapos din, ang mga iba pang exhibitors ay meron ding offering na state-of-the-art breakthrough treatments or therapies para sa non-surgical facelift. Okay. Amparo Lalas, tingnan mo yung yung Facebook page namin para makita mo yung nasa RHTV ngayon, pinapakita natin yung kung paano kayo kukonek, ha. Anyway, Ma'am Cory, last na lang. Kailan ang Mutya ng Pilipinas? Okay, Mutya ng Pilipinas. Ayan, mga kababaihan ng Pilipinas, lalong-lalo na mga nanay na may pangarap para sa kanilang mga anak maging beauty queen. Kung gusto nyo magkaroon ng corona, sumali po kayo sa Mutya ng Pilipinas. 2 po ang aming pageants itong taon na ito kasi yung 2023 edition ng Mutya ng Pilipinas na postpone po namin itong taon na ito sa Mayo. Tapos, yung pangalawang pageant po namin ay gaganapin Oktubre na aming 2024 edition. Teka muna, paano yun? Paano yun? Sinong lalaban sa international competition? Nagkaroon ng desisyon ng aming board dahil malaki ang pagdiriwang ng aming mother company, yung CWC Interiors. Yan po ang mother company ng Mutya ng Pilipinas. Meron po silang malaking anibersaryo itong taon na ito. At ito po ay gaganapin Mayo. So, nag-isip sila, siguro one big celebration na lang. Okay. Kaya, yan. Teka muna. Pero we are still, ang timing po namin
para sa mga international pageant kung saan ang lisensya nasa mutya ng Pilipinas ay nasa last quarter naman ng 2024. So okay lang yun. May age limit pa rin. We're still 1 year ahead. We're sending our candidates 1 year ahead. Kaya yung mga searches po namin ay ongoing online. Pwede po kayong mag-apply online. Kung interesado po kayong mag-join sa Mutya ng Pilipinas, hanapin lang ang Facebook page ng Mutya ng Pilipinas. Ayan. At meron po kaming Instagram. At pwede rin po kayong kumuha ng impormasyon sa aking personal Instagram at Cory Quirino. Tita Cory, meron bang may age limit? Tanggap niyo pa rin ba yung 69 years old? Kasi actually, sa mga international pageants namin, merong age limit po sila. Hanggang hindi po kami pwedeng tumanggap hanggang ilan? Beyond the age of 26. Beyond 26, oo. Kasi depende yan, Kuya Angel, depende sa mother or international organization kung saan meron po kaming license. Ayan. Yung mga hawak po namin, tulad ng Miss Tourism International, World Top Model, Miss Environment, at saka yung Miss Intercontinental, itong pinakamalaking title namin, may age limit po sila, kaya kailangan sumunod po kami doon. Okay. Teka muna, wala ba kayong balak na maglunsad naman ng Mr. Environment, Mr. Incontinental? Kasi kami ni Kaobet Badrina. Yan na talagang gusto kong gawin kasi yung mga kalalakihan natin, makikisig sila, matatalino, sumasali sa mga ibang pageants. Gusto ko rin magpatayo ng isang makabuluhang pageant para sa mga kalalakihan. Basta wala daw age limit at saka pwede ang palakihan ng tiyan, sasali kami ni Kaobet Badrina. Panalo na si Kuya Angel. Tita Cory, maraming salamat ha. Good luck. Thank you. Sige na, sumali ka na sa Health and Wellness Expo. Sure. 27-28 sa SMX. Libre ang admission. Just sign up www.healthandwellnessconfex 2024. Thank you, Ma'am Cory. Libre flu vaccination, libre medical check-up, meron ding mental check-up, at libreng consultation din para sa mga elderly po natin. At andun po, ang laki ng pavilion ng Department of Health. Sige, basta sabi ko. Guest of honor and speaker ay si Secretary of Health, Ted Herbosa. At kasama rin si Congresswoman Carol Tanchay ng Sagip Party List. Okay, sige. Tita Cory, thank you ha. Thank you again and good luck. Salamat po. Mabuhay po tayo. Ang ageless pagdating sa pagpapaganda, si Miss Cory Quirino. Ayan ha. Iba talaga si Miss Cory. Kaobet Badrina, magandang umaga mula sa Pag-asa. Kaobet. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Kaobet, sabi ko kay Miss Cory, pagka may Mr. International, Mr. Incontinental, sasali tayo ha. Ikaw doon sa pagandahang lalaki, ako doon sa palakihan ng tiyan. Parang mas bagay ho yata ako doon sa palakihan ng tiyan. Kung kailan ho tayo nagka-edad, saka tayo laban sa mga ganyan. Anyway po, so ito po yung lagay natin panahon. Kaobet, teka mo, nagmamadali ka. Huwag kang mag-alala, perdigana daw yun. Parang yung matira, parang siya yung pinakatalo kung sino maiiwan, parang gano'n. Sige, malamig pa rin ba tayo ngayon? Sa ngayon po, patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon, kaya saan pa rin natin ang mahihinang mga pag-ulan, partikular na sa silangang bahagi ng Luzon, yung Cordillera, Cagayan Valley region, kasama yung Bicol region, Aurora at Quezon, habang ang shear line pa rin, yung banggaan ng mainit at malamig na hangin o magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular naman sa bahagi ng eastern section ng Mindanao, yung Davao region, Caraga, at saka northern Mindanao. So dahil dyan, nagpapaalala pa rin tayo sa mga posibilidad ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya iba yung pag-iingat, yung kinakailangan ng mga kababayan natin sa bahagi ng ating bansa. Sa iba pang bahagi ng ating kapuluan, asahan pa rin yung mga pulupulong mahihinang pag-ulan sa Luzon habang may mga thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Mindanao at sa ilang bahagi din ng Visayas. May nakataas pa rin tayo, Sir Angel, na gale warning, no? Delikado pa rin maglayag yung maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng silangang baybayin ng ating bansa.
Mula po yan sa may Cagayan Valley hanggang sa may area ng Caraga region. At gayon din sa may northern seaboards ng Northern Luzon. So yung mga Batanes area, pati yung area ng sa may bandang Ilocos Norte at Cagayan Province. Delikado dahil inaasahan natin magiging maalan yung karagatan sa mga baybay ng nasabing lugar. So Sir Angel, yan po ang ating inaasang weather range daw natin sa Tagaytay? In-expect ko natin mga isolated light rains pa rin. Posible kasi ang Tagaytay, technically, medyo nasa taas siya ng bundok, no? Or at least medyo nasa may... malamig? Ang nakikita ko natin agad ng temperatura nasa 21 to 28 degrees Celsius. Hanggang kailan yan? Nakikita ko natin hanggang hanggang bukas meron pa rin tayong medyo malakas na amihan. Pero pagdating ng Huwebes, Biyernes, mukhang iiral po ulit ang easterlies. So, baka magbago ulit yung nararamdaman nating agwat ng temperature. Anyway, may February pa rin tayo and expect natin magpapatuloy pa rin naman yan. Sige, may February. Delay nyo na muna yung pag-alaan nyo sa Tagaytay ng February. Anyway, Obet, maraming salamat ha. Maraming salamat po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga ho. Si Obet Badrina mula sa Pag-asa. Samantala, kung kayo po may mga lakad, huwag kalimutan, pagbaunin po ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Meron pong 2 formulation ang family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yan namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:24. Dahil birthday ho ni Katonyi ngayong araw na ito, ang sabi niya po, sagot niya na, sagot niya na ang kwento mamaya sa kanyang programa. At kung kayo daw po ay magdi-dinner, mag-dinner ho kayo sa inyong mga bahay para kasama nyo inyong mga mahal sa buhay. Hindi, pero Malu, mag-ready ka na daw, ha? Mag-ready ka na. Siguro, si Katunying pa. Masamang biruin niya. Nag-titreat ka agad yan ng batutay. Katunying pa. Thank you, Katunying, ha? Ang sarap kaya ng lalong-lalo na yung kalabasa empanada. Empanada. Kalabasa ensimada. Naku, sambayan mo ng brewed coffee sa Katunying. Ang sarap niyan. Pag pumupunta nga ako sa airport, yan laging pinupuntahan ko. Nakaka-discount ako. Kasi may PWD ID ako. Akala. Malu, yung senior citizen card mo, pwede gamitin doon. Maganda umaga, Pilipinas! Katanyeng, padalhan din kita ng tangerine chocolate. Tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog. Yan po sa lalawigan ng Quezon. At sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dati po umaasa sa Kopra. Ngayon po yung mga MSMEs na. Kaya tulungan po natin sila na umarangkada yung kanilang mga produkto. Available sa 0919-095-5935. Baka kayo po yung naghahanap po ng masarap na pang regalo sa Valentine's Day. Sa halip na imported na chocolate. Tingnan ho ninyo ang mga produkto po ng Tangerine Chocolate. I-text ho ninyo 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. May iba't ibang mga variants po na available dyan. So, again, ang sabi ho ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Ayan. Nang sa gayon, lumakas ang loob ng ating mga magsasaka. Tangerine Chocolate, produkto po ng mga magniniyog yan po sa lalawigan ng Quezon. Maganda umaga, Pilipinas! Champion, gawang peerless na 60 Kong Angel, at maraming salamat po sa pagkakataon. Okay naman po, I hope na kayo rin po ay nasa mabuting kalusugan at ligtas sa inyong mga gawain. Happy New Year din po. Ayan, Happy New Year. Sek, ganito. Kasi alam ho ninyo, nito mga nagdaang araw pa, iniintriga yung tupad yung tupad, nasa ilalim po ng Department of Labor and Employment, di ba? Ito yung parang assistance ho ninyo sa mga
ano tawag dito, naapektuhan ng trabaho dahil sa iba't ibang mga kalamidad. Paano bang distribution ho nun, Sec? Kung Angel, una po, tama yung nabanggit. Ano? Ito pong tupad o tulong panghanap buhay para sa disadvantaged at displaced workers ay isa pong magandang programa. At bago po makapag-avail nito, meron pong magsisimula po ito doon sa pagsusuri nung pong mga isasubmit o ihahain na listahan ng mga intended beneficiaries. Nabanggit nyo yung may kalamidad. Pwede rin po ito doon sa mga na may pangangailangan dahil wala pong hanap buhay at pansamantala pwede pong makatulong ang programa. Ito po ay temporary pa, hindi po ito palagian, kundi panandalian lamang. Nagsisimula po ito sa pagbibigay ng trabaho. Kaya ito po ay pinagtatrabahuhan, hindi po ito dole out. Ayun. Ayun po ang una, no? Ang guidelines po, ang susunod po, ay susuriin po yung listahan ng mga intended beneficiaries kung sila po ay qualified o eligible. Yun po, ang isang pamantayan. Pangatlo po, dapat po ay tutupad doon po sa mga documentation requirements ng atin pong Commission on Audit. Hindi po ito pwede na kung ano pong mga klaseng idinadanggel po o sinasabi na pag meron kang ganitong klaseng gagawin, magkakaroon ka. Hindi po ganun yun. Hindi po siya automatic. At yun nga po, medyo nakalulungkot na nitong mga nakaraang araw, medyo nasimulan ng taon na nabanggit po na ito po'y ginagamit na parang pangkuha ng pirma. Panghihikayat, insentibo. Hindi po yun ang guidelines. Hindi po yun ang tinutupad ng DOLE. At saka gusto ko lang sabihan kong Angel, alam mo nalulungkot po ako. Kasi nung nakaraang taon, yung pong programa, yung tupad, kinilala po ng isang prestigyosong organisasyon at binigyan po ng gawad. Meron po silang 10 kategorya. Yung pong isang kategorya doon ay public service. Yung po, kinilala po doon ng tupad. Ikalawa po, nung nakaraang taon din, kinilala din po ang DOLE bilang isa sa mga outstanding na government agency, may kinalaman po sa disbursement ng mga pondo. Okay. So medyo hindi po namin hahayaan kung Angel na mabahiran ito pong pag-implementasyon ng programang tupad. At hindi lamang po tupad, pati po yung ibang mga programa ng DOLE na ang layunin talaga, makatulong po dun sa layunin at direksyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makalikha po ng isang bagong Pilipinas na kung saan ang mga ating pong mga manggagawa at pamilyang Pilipino magkaroon po naman ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. At ang tupad, ipinatupad hindi lang ng BBM administration, even the Duterte administration, in-implement ang tupad. Tama ka dyan. Ito ay pinalalakas lang lalo dito kasi nakita nga po ang kahalagahan at alam naman natin kasi kung Angel, tayo po sa kasamaang palad, calamity prone. Okay, So, nung po magsimula po nung 2022 na tayo po ay bumalik sa DOLE, meron pong nagkaroon kagad na mapaminsalang lindol sa norte po. At sunod-sunod po yung mga bagyo. At nung pong nakaraang taon din, nagkaroon po ng bagyo at mapaminsalang earthquake dyan din po sa Kamindanawan. So ito po, dito po naiuukol ang pondo ng tupad. Bukod pa po doon sa pagsisikap natin na maging sustainable ang kalagayan, maiahon po natin sa kahirapan ng ating mga kababayan. Lalo na po itong sa 2024 po kung Angel, nadagdagan po muli itong budget na ito sa tupad. Pagkilala po na dapat talaga ay palakasin pa at palawakin ang naaabot ng programa. Kaya mayroon pong nakalagay din doon sa ating special provision sa GAA, may kinalaman po sa tupad. Patuloy po ang pagkakaloob at palawakin pa ang serbisyo at abutin po yung mga nasa 4th, 5th, and 6th municipalities ng ating bansa. Hindi ito fixed amount per area. Di ba depende sa area, alam mo, matinding na pinsala ng kalamidad, mas maraming nawalan ng trabaho, mas malaki yung pondo. Di ba? Depende po doon sa pangangailangan at ang mahalaga din bigyan ng diin kung Angel. Hindi naman po unlimited ang pondo, kaya po binamanage. Hindi po siya unlimited at ang lagi pong pamantayan, doon po sa mga mapapaloob sa programa, yung pong mapapasok sa tinatawag natin na temporary employment arrangement, yung po, ang minimum po na araw, 10 araw hanggang 90 days po.
So, ang mga ibabayad po dun sa magtatrabaho sa ilalim ng programang tupad ay yung pong existing na minimum wage sa region. Ayun. Existing minimum wage ng rehiyon, yun ang sinusunod. Kaya walang fixed amount dito, 100, 200 na ibibigay. Depende ho kung magkano yung minimum wage doon. Ang dami feedback dito. Hindi, yan binibigay lang ni Kapitan kapag malapit sa kanya ang kanyang kamag-anak o kumpare-kumare. Ay hindi po, lahat open po yan doon sa kategorya dahil ayun nga, uulitin ko, ang mapapaloob po dyan yung mga nasa disadvantaged sector, ibig sabihin po marginalized, vulnerable at saka higit na nangangailangan na ng tulong ng DOLE at yung pong mga displaced workers Kung nagsara po ang kumpanya sa kasamaang palad, nagkaroon po ng pinsala sa operasyon nila, pwede pong mag-qualify yung pong mga manggagawa doon. Yung pong implementasyon niyan, sinusubaybayan din po namin dahil vigilant po kami at maingat at ayaw nga po namin na mabahiran yung pong magandang programa ng mga ikangay alingas-ngas at mga bagay na hindi naman dapat nakikita nang sa ganun po mapakinabangan ng gusto ang pondo po ng bayan na inilalaan para po sa mga programa ng DOLE at mga iba pang departamento. So far, wala namang question ng COA, di ba? Doon sa mga record na sinubmit. So far po at saka alam niyo po for the last 3 to 4 years po unmodified opinion po ang binibigay ng COA sa DOLE. Ayun, okay. So medyo tinitiyak po namin na yung pong mga pagkakalooban ng ikangay tulong yan naman po mahigpit na bilin ng ating Pangulo. Wala pong mga kalukuhan dapat na ginagawa sa mga programa. Lalo na po kung ang yung targeted beneficiaries, yun nga pong nasa sector ng disadvantaged at displaced workers. I hope that will settle yung issue na ito'y ginagamit. Pinandadangle daw po para makakuha ng pirma. Ha? Ayan, nagkaliwanagan na ho tayo. Anyway, Sec, isa pa hong issue kaya kami napatawag. Sabi ho ng International Labor Organization, itong taong ito daw ay magpapatili, baka tumindi pa nga daw yung job crisis, yung kakulangan ng trabaho. Sa Pilipinas ba, anong status natin? Sa tingin ko po naman, yan po namang assessment ng ILO na yan. Tinitignan po nila yung mga geopolitical happening. Kasi naka-apekto din po sa atin yan. Pero sa atin po, medyo napansin po ninyo at batid rin po ninyo na nakaraang survey po ng PSA, medyo maganda po ang ating employment rate, 96.4% po at 3.6% lang po ang unemployment. Subalit, tuloy-tuloy po kami dun sa aming mga pagsisikap at mga programa na ang layunin po makalikha pa ng mas maraming trabaho sa tulong ng pribadong sektor. At hindi naman po ito magagawa lamang ng pamahalaan ng ating gobyerno o ng Department of Labor and Employment. Kabahagi po namin yung ating mga tinatawag na tripartite partners o social partners, ang employer sector po at saka ang labor sector. At sa katunayan nga po, yung pong aming nabalangkas na Labor and Employment Plan for 2023-2028, tulong-tulong po yon at nagkaisa po ang labor sector, kanilang kinatawan at ang employer sector, na magkaroon po kami ng tinatawag na roadmap na kung saan for 2023, yung nakaraang taon po at hanggang 2028, meron po kami mga targeted na mga resulta, yung tinatawag na matrix results po, kasama po ng programa at titignan po namin talaga na sana magtuloy-tuloy ang pagkakalikha ng hanap buhay at naniniwala naman po kami na yung pong efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung kanya pong mga pagbisita at pagdalaw sa ibang bansa at pakikipagpulong doon po sa mga leader ng mga negosyo sa nasabing mga lugar, nagsisimula na pong magkaroon ng realisasyon yung pong kanilang mga pledges and commitment. At sa katunayan nga po, may estimate na ano lang po ito, conservative estimate, batay po doon sa ilalagak na pondo ng mga iba-ibang mga bansa, ay makakalikha po ng mga humigit kumulang 200,000 karagdagang hanap buhay dito po sa ating bansa sa unang 6 na buwan po ng ating pong pangkasalukuyang taon. Sec, maraming salamat po for joining us this morning. Magandang umaga po and ingat po kayo. Kong Angel, maraming salamat din po at pahintulutan po ninyo, nabatihan ko ng happy birthday si Katunying. Ay medyo nadagdagan po ang kanyang edad sa araw na ito. Happy birthday Katunying at mabuhay po kayo at mabuhay po ang programa. 23 na yata si Tunying, so 7 years older than you are.
Waistline ho ba yun? Waistline. Sek, maraming salamat. Magandang umaga po. Salamat, Thank you. Ingat po. Ingat Salamat po tayo. salamat. Maraming salamat po. Si Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, ang QCPD nagpalabas na ng public apology sa naiwang pamilya ni Ronaldo Valdez. Detalye na balita mula kay Mal Gonzalez, RH My Bal. Good morning, Kuya Angel. Humingi ng taus-puso ang Quezon City Police District sa Pamilya Gibbs dahil sa pagkakamali. Teka. Bal, ayusin niyo muna yung linya ni Bal. Nagpuputol-putol eh. Maganda umaga, Pilipinas! 41, makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, para ho sa mga taga-Quezon, alas 5:46 na ang oras sa buong Kapuluan. Magandang umaga kay RD Ronel Tan ng DPWH Region 1. QCPD naglabas po ng public apology para nga po sa naiwang pamilya ni Ronaldo Valdez. Detalye mula kay Mal Gonzalez. Mal, okay ka na? Kuya Angel, humingi ng taus-pusong paumanhin ng Quezon City Police District sa Pamilya Gibbs dahil sa pagkakamali ng ilan nitong personnel na nagdulot ng pagkalat sa social media ng video sa crime scene nang masawi ang batikang aktor na si Ronaldo Valdez. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, batid nila ang sakit na nagawa ng kanilang personnel sa Pamilya Gibbs at kanilang mga kaanak at kaibigan. Ang public apology ni General Maranan ay inilabas kasunod ng apela ni Chano Gibbs kahapon, halos isang buwan matapos sumakabilang buhay ang kanyang ama. Sabi ni General Maranan, nasampahan na rin ng patong-patong na kasong administratibo ang 5 mga tauhan kasamang opisyal ng QCPD na sangkot sa kapabayaan na nagdulot ng pagkalat ng video. Hit ng opisyal, dismissal from police service ang maximum penalty na maring maipataw sa mga ito. Bukod dito, isusulong din aniya ng QCPD ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 10173 o ang Data Privacy Act at Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act laban sa mga sibilyan na natukoy na sangkot sa pagpapakalat ng video. Iniikayat din itong Pamilya Gibbs na ikonsidera ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga ito. Kahapon na hindi na napigilan ni Chano Gibbs ang mapahagulgol habang inaalala ang trauma at hirap na naranasan dahil nawalan ng araw sila ng mahal sa buhay, ay nagkalat pa ang maraming mapanirang fake news laban sa kanya sa social media. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Mal. Samantala, Manila LGU nakahanda naman para sa nationwide transport protest. Detalye mula kay Boy Gonzalez, RH29. Boy? Kuya Angel, tiniyak ni Manila Mayor Hani Lacuna na nakatutok ang kanilang tanggapan sa pagbibigay ng serbisyo sa mga posibleng may stranded sa nationwide transport protest ng grupong Manibela at Piston. Ayon kay Mayor Lacuna, nakatabay ang buong pwersa ng pamanalusod gaya ng mga Manila Traffic and Parking Bureau, Manila Disaster Reduction and Management Office at Manila Police District sa magaganap na nationwide transport protest. Gaya ng nakaraang kilos protesta ng mga samahan ng jeepney at operators na hindi nakapag-consolidate sa modernization program ng pamahalaan, nakahanda ang kanilang mga sakyan, mga ruta na kasabay na monitoring para sa pagbibigay ng libre sakay sa mga commuter na maapektuhan ng strike. Nabatid na nasa 30,000 unit na jeep na hindi nakapag-consolidate at nakatagdang magsagawa ng caravan na magsisimula sa UP Diliman, papuntang Welcome Bertota at pagmamarcha patungo naman ng Mendera sa lungsod ng Maynila. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, dito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo sa Pilipino. Ang salamat, Boy. Aba, may high value target naman ang nadampot ho ng Caloocan PNP. Meron pong 2 milyong pisong halaga ng droga ang nakuha. Detalye mo lang kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay, bundag ko kay Jel. Nasa kabuang 2.5 milyong halaga na ng shabu ang nasamsat ng Caloocan Police sa kinasang bypass at follow-up operation
sa isang highly target ng PNP. Sa kabuuan ay umabot na sa 375 gramo ang nasamsam na nagkakalaga ng 2,554,080 pesos. Ay kay Police Governor Rodel La Cuesta, unang nasamsama na suspect na si Adrian Vergara alias Ian ng 75 gramo na sabu na nagkakalaga ng 510,000 pesos kahapon. Sa pagkakaaresto naman sa kahasamaan nito na si Anthony Villegas alias Kulot ng Herosville sa Bulacan. Lumaki pa ang halaga na nasamsam sa bypass operation. Unang nagkasa ng bypass operation labang kay Ian ang Caloocan Police sa bahagi ng Barangay 175 kung saan ay kumaga na suspect na sa nagpanggap na bibili ng Cebu gamit ang 29 na pirasong peking tig 1,000 pesos. Sinampahan ng kasong paglabag sa Section 511 Republic Act 9165 ang suspect habang may mga pala po pa ang mga katauhan ng polis sa likod ng illegal na droga. Wala pa rin sa kawalan sa Pilipinas, Lisa Reyes, ako sa Spectri, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, inamin ang Communist Party of the Philippines na nakakaranas ng setback ang kanilang armed wing na New People's Army sa nakalipas na taon. Pero sinasabi po ng spokesperson ng mga terorista ang CPP-NPA, itong si Marco Buelven, na malayo pa daw matalo ang NPA dahil nananaginip lamang ang Pangulong BBM sa ipinagmamalaki nitong wala ng aktibong guerrilla fronts. Una nang iniulat ang Armed Forces of the Philippines na konti na lamang po ang mga miyembro ng NPA. Wala po sa dating peak nito na 25,000 noong 1987. Pero totoo ho yan, ha? Kita ho ninyo, ngayon accessible po ang lahat ng mga lugar dyan po sa lalawigan ng Quezon, ano ha? Kasi nga po, maganda ho yung mga programang ipinatupad. Tinulungan ho yung mga magsasaka, no, ha? Yung mga mangingisda. Tapos inaayos ho yung infrastructure. Kung ang lokal na pamahalaan ho talaga nagmamalasakit para ho sa mga magsasaka, in particular, ano, ha? Sa mga maliliit na sektor, may tatagawin mo talaga yung mga NPA. Kung meron man mga nanggagaling ho yan sa mga karatig probinsya, dumadayo lang. Ay nako, Rehab and Beautification Project ng San Juan River may kaakibat na pabahay ayon po naman sa Department of Human Settlement. Detalye ng balita mula kay Edgel Paron sa RH52. Edgel. Good morning, Kuya Angel. Maglalaan ng pabahay ang Department of Human Settlement and Urban Development para sa mga informal settler families na maapektuhan ng pagpapaganda ng Pasig River gaya sa bahagi ng San Juan River. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, ipipresenta nila kay DHCD Secretary Jerry Acuzar ang planong pabahay para sa libu-libong ISF ng syudad. Maliban kasi sa target ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos na pagbuhay sa Pasig River na ilulunsad bukas. Kabuuang 3 lote ang imumungkahi ni Zamora para tayuan ang pambansang pabahay para sa Pamilyang Pilipino program ng kasalukuyang administrasyon. Sa San Juan River pa lang halimbawa, target na gawing linear park ang bahagi ng F. Manalo sa tulong ng neighborhood upgrading project ng MMDA. Estima ni Zamora, mayroong 5,000 hanggang 7,000 ISF ang San Juan na maaaring makinabang ng mga programang pabahay. Pagsapit ng 2028, pangarap kumano ng alkalde na maging kauna-unahang ISF-free city sa buong Pilipinas ang San Juan na pinag-aaralang gumawa ng housing law sa kahabaan ng F. Manalo. Sa kanyang bahagi, binigyan din naman ni Interior Secretary Benner Abalos na 3-in-1 itong tinutuhog na proyektong ito ng national government na layong ma-rehabilitate ang Pasig River, nagbigay ng pabahay para sa ISF at mapaganda ang mga potensyal na tourist spot sa bawat LGU. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! NSP, maraming salamat din yan. Speaking of pabahay, tuloy ho yung alaw sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy units dyan po sa Severa Bacolor, Severa Balacat at saka Samira with easiest term, 5% down payment. Pwede pang Gibbs, ha? Ayan, ha? Ngayon, kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng trip for 2 sa anumang Asian destination sa Thailand, Taiwan, Japan, Hong Kong at Singapore. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, 20,000 pesos all-in down payment. Hindi ka na maglipat bahay agad after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. 0996-501-5555, 0947-434-5555. Sabi nga ni Ginoong Nico Valencia ng Westchester Realty, bakit ka pa mangungupahan kung kaya mong magkabahay na? Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Pilipinas!
Labit nito, ang daming feedback. Maraming politiko ginamit ang tupad sa vote buying. Nagwalis lang ng ilang pirasong dahon, 5K na. Dami daw po nakinaba dito, lalong-lalo na nung panahon ng eleksyon. Ayan, mga feedback ko sa atin. Pagka hindi kilala ni Kapitan, alang kupitan. Sige, tanggalin ho natin ang stress sa pagkagising natin pagka umaga. Kinakailangan natin ng magandang tulog. Magandang tulog, magandang gising. Yan ho, tumapasok ang tulong ng kauna-unahang postbiotic food supplement. Ito nga pong Ultabio. Ano nga bang ginagawa ng Ultabio na nare-recommenda ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration? Binibigyan ho tayo ng pagkakataong umabot doon sa 4th level o 4th stage ng tulog. Siyempre, pagka maganda tulog mo, malalabanan ho yung mga sakit, tumalakas ang ating immune system, at nagiging ready tayo sa kinabukasan. Available sa Mercury Drug Stores at iba pang mga pangunahing butika, sa Mesco sa Davao at Cotabato, sa Joan's Pharmacy dyan po sa Laguna, sa Zamboanga, at Pasmed Pharmacy dyan po sa Laguna. Pero para ho sa mga karagdagang impormasyon, kung meron ho kayong mga katanungan pa, pwede kayong mag-text sa mga medical experts na nakastambay sa 0917-110-6580. Sa panahon ng mga panahong kinakailangan natin ng kaagapay, nandyan po ang Ultabio, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Paano po? Susunod na ang birthday boy, si Katonying at si Jerry para sa 2x2. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Stephen King. Ang sabi niya, there is no harm in hoping for the best for as long as you're prepared for the worst. 2x2 in just a while.